Kayo pa rin po ay nakatutok via our Star Magic official YouTube channel. Kasama syempre ang nag-isang beshi ng bayan, ako po si Jaiho. Para sa episode natin ngayon, tuloy-tuloy pa rin nga po syempre ang ating hashtag Solid Kapamilya 2023 and hashtag Solid Kapamilya Gerald Anderson. Eto na nga po, Mr. Gerald Anderson para sa kanyang Grand MediaCon after his contract signing with ABS-CBN. Hi, Je! Magandang araw sa'yo. Bumati ka na muna sa lahat ng nanonood online at sa mga kaibigan natin from the press. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat ng mga kapamilya natin and everyone from the press. Thank you for coming and supporting us. Maraming pong salamat. Thank you, Gerald. Again, congratulations on your contract signing. How do you feel na parang maraming beses mo nang na-experience talaga yung contract signing, pero ito, iba to eh. Kasi syempre, I heard na parang hindi agad-agad yung pagpirma mo. Parang you waited for the right time and now finally... Sino nagsabi sa'yo niyan? Syempre, maganda ako dyan. You remain as a kapamilya. Yeah, of course. No, this means more. Kasi, yun nga, sabi mo, nagtatrabaho na ako 17 years for ABS-CBN. Marami rin tayong pinagdaanan at it just feels more special kasi sa lahat ng pinagdaanan natin bilang isang kumpanya, makita mo yung mga bosses natin kung gaano kasipag sila. So, ako naman yung masuklian ko yung support ko sa kanila in my projects, in the way, basta magbigay ng 100% sa bawat proyekto na binibigay sa akin, doon ko nilalabas yung support ko at yung utang na loob na sa lahat ng opportunities na binibigay nila sa akin. Je, di ba open naman sa lahat na parang ikaw ay part nung ano ba yun, sa Marine? Sa Coast Sa Coast Guard. Guard, yes, I saw yes. some post from Star Magic through my hunter, si Tita Chris, na kasama mo yung mga Star Magic. Dapat kasama ka nga eh. Isasama ka sana namin doon sa nung nag-outreach kami para sa mga AITA sa Sambales. Gusto ko nga talaga. Gusto mo ha? Gusto Next ko, time. Sa next yes. Yeah. Yung mga freshies, yung mga Star Magic freshies. Mga bagong artista possible. Kumbaga, syempre, ano na tayo eh. Hindi pa naman tito, pero kuya na tayo sa Star Magic. Kumbaga gusto natin i-experience nila at ipakita sa kanila na, hindi lang tayo celebrities or artista. We always have to give back kasi napaka-blessed natin lahat. Napaka-swerte na na sa ganitong sitwasyon tayo. And not everyone is blessed in that way. So, makita mo na itong mga bata para sikat sa TikTok eh. So nakikita mo na kung gaano kasi yung mga AITA na makita sila. Kasi kahit nasa bunto kami, may mga cellphone sila eh. May mga TikTok sila. So nakita mo yung impact, yung kasayahan, yung nakapag-inspire kami sa kanila. Even just for one day, di ba, na napasaya natin sila. So, yun yung gusto ko sa mga up-and-coming na, even sa kabataan, kahit yung pero more than anyone, kasi sila magkakaroon or meron na silang platform na marami nakakita, di ba? Iba yung social media eh. Lagi sila nakikita. So, yun, just always be a good example. May nakausap kasi ako, kaya ako siya natanong, na parang sabi niya, parang nabitin siya at gusto niyang ituloy-tuloy. Yung parang mag-training na daw talaga siya kasi na-inspire daw siya sa'yo, Jay. Yes, yun nga. So, nagsaset up ako ngayon ng mga 3-day training ng Coast Guard kasama kung sino mga gusto from Star Magic. Para makita rin nila yung kakayahan at kung anong ginagawa ng mga Philippine Coast Guard, lalo na ngayon, lalo na sa panahon ngayon na sila talaga yung frontline natin sa West Philippine Sea. So, gusto ko rin gamitin yung platform ko, yung pagiging celebrity ko para ma-highlight po yung ginagawa nila. Totoo. Jay, bago ka ipasa, what was your last project with sa teleserye? Ano yung huli mong ginawa? A Family Affair. A Yun, Family yun, Affair. A Family Affair. Yes, Yun. yeah, Ayan, with A Family Ivana, Affair. diba? Yes. Oo. Yun yung kami nila sa Milby, Jameson, si Jake. And namimiss ko nga yung si Jake, kausap ko ng kanina eh. Namimiss ko na yung samahan namin doon. Kasi lock-in pa kami noon eh. So, iba yung bond namin. Totoo. What's next for A Family Affair? Parang meron na bang nakalinya for you for a teleserye, a series, digital, or ano? Meron bang pwedeng i-share? Meron akong gagawin. Digital naman siya, but it's very exciting. Nagtitraining na kami doon. May isa pang movie na gagawin naman. Kasama ko rin si Sam ulit. And then sa ABS, it's also exciting. Actually, mag-uusap-usap kami after this. Tingnan natin kung ano yung But sabi ko nga, sana makagawa ko ng isa pang parang A Family Affair or isang action drama A naman. Soldier's Heart A Soldier's ulit. Heart. So, yun. Totoo. Kasi grabe, no? Parang sa dami ng mga na-interviews natin na nag-renew rin ng kontrata, parang
paulit-ulit kong narinig yung action na action drama, ganyan. So parang ang gandang sanang makita kayo sa Dream Project, ikaw, si Richard, 'di ba? Actually, yun nga eh, nag-usap kami ni Richard nung nandito, yung FIBA basketball, nakita kami doon. Sabi niya, tsaka sabi ko rin na I think dapat gumawa na tayo. Ironheart, kakatapos lang. So sabi ko, gawa tayo ng action drama. Totoo. Yes. Thank you, Jay. Ayan, maraming salamat for answering all my questions. Now, I'll proceed to our friends from the press. Kung sino po ang unang gustong magtanong for Gerald ay, ayan, may microphone agad. Hi, ayan. Si Pink, syempre. Hi, Je. Congrats sa iyong bagong contract. Naaalala mo pa ba ang unang talent fee mo at ano yung binili mo noon? Ang unang sa alam ko 3,000 pesos yun eh, or 1,500. Ewan ko, nasa dalawa na. Ate Portia, magkano yung talent fee namin after ng PBB? Naalala mo pa? Hindi. Nasa ganun lang kami noon eh, mga ganun. But, anong una kong binili? So, nung nasa PBB ako, sabi ko, nung parang Big Four na lang kami, meron kaming prize money noon eh. So sabi ko, paglabas ko may pera, di ba? Bibili ako ng maraming pagkain, kakain ako. Kasi sabi ko, paglabas, yung mga artista, maraming pera siguro yan, pwede nang kumain ng kumain. Yun na nga, kumain ako ng kumain hanggang sa tumaba ako, pinapagalitan ako ng Star Magic. Ang taba mo na. So hindi ka pala pwede tumaba pag artista. So yun yung una kong binili pagkain talaga. Ayun, ang galing. Pero over the years, no, talaga ang dami mo na rin napag-ipunan talaga at na-invest. Siguro, ano yung naging key para matupad mo yung mga ganong pangarap mo naman yung outside your showbiz career? Honestly, natutunan ko rin yan during the pandemic. Kasi nakita ko kung ano yung mga kailangan talaga sa buhay, kung ano yung kailangan natin para maging komportable tayo, or hindi ko naman to nagagamit, hindi ko naman kailangan, binili ko pa to, napakamahal, di ba? So I've learned that through the pandemic na hindi natin alam eh. Hindi naman natin expect na mangyayari sa atin lahat yan. So, preparation and just meron kang emergency fund. Magtipid din kapag hindi naman kailangan, wag na bilhin. Diba? But it's it's a learning process pa rin ako. And I also want to achieve something na outside of itong industriya natin, di ba? I'm very thankful at marami pa ako gustong gawin sa industriya na ito. But I also want to achieve something na outside of it. Yeah. Correct. Meron ka ng gym, resort, meron ka bang next na pinag-uiipunan? May restaurant yan. Oh, may restaurant pa pala. Saan yung restaurant? Diyan Dito lang. lang, Oo, dito Fin lang. and Claw. Oo, Fin and Claw. Kain kayo dun minsan. But, dun pa lang, sobrang na ako, sobrang busy na. At sa negosyo kasi parang pamilya yan eh. Kailangan mo talaga tutukan. Kailangan mo alagaan kasi pag hindi talaga mag-work. Kasi vision mo yan eh. Ikaw yan eh. Pera ko yun eh. Puhunan ko yan. So, I can't expect other people na para takbuhin yun. But, ganun talaga. Ganun talaga. Kaya nga kaya napabilib at mas may respeto ako sa mga bosses natin dito sa ABS. Kasi sa dami natin pinagdaanan, sa laki ng kumpanya, di ba, ang hirap nun eh. Ang hirap nun. Yeah, so sabi ko kanina, my way of giving back is through my work. Magbigay lang, huwag masyadong mareklamo kahit mahirap na yung mga sitwasyon natin, lock-in, ganyan. But ito na yung sitwasyon natin, so, yan. Pero ang kagandahan nga niyan, puro related lahat sa mga interests mo, yung ginawa mong, Ayan, sige. Thank you so Sa much. pagkain, Thank you. Salamat, Ay, bago ko ibigay kay Tito Jun, gusto ko lang i-share sa lahat na nanonood sa atin. May isang beses pala, napaka-generous po at napakabuting tao po yan ni Gerald. Oo, may isang beses na nagkita kami sa isang restaurant. So, nag-bill out ako. Fully paid na po niya lahat ng bill namin. Kaya, Je, thank you. Oo naman. Tapos nung nagbilat ako, sinabi na lang ng waiter, ay, binayaran na po ni Sir Gerald. So, iba ang Gerald Anderson. Napakabait niya. Thank you, Jay. Masarap kumain eh. Diba? Sobra. Kaya ngayon hindi pwede kasi sugalitan eh. Charing. Ayan, Tito Jun Lalin. Yan, hi Gerard, yan. Ang maganda kay Gerard, di ba, DJ Jaiho, ito isa sa pinaka iniintriga, naiintriga, pero you're always nice to the entertainment press. Ako, always nice siya. Pag makikita niya na ako, yayakapin niya. Although na-miss ko yung yakap mo ngayon, hawak lang ng kamay ng ginawa mo. Oo. Pero, yun nga, always, paglabas mo pa lang sa bahay ni Kuya, hanggang ngayon,
hindi ka nagbabago. Mabait Yeah, kasi talaga si Alam mo Jay. kasi, yung nag-discover sa akin, yung nag-discover sa akin, press din siya, si Kuya Jun, Yeah. Reyes. Ay, hindi, wala. Ewan ko malapit lang talaga sa puso ko eh. May trabaho kayo, may trabaho kami. Minsan okay, minsan hindi ako sangayon sa ano, or hindi rin kayo sangayon. Di ba? Ganun talaga eh. Trabaho niya, trabaho. But at the end of the day, tao pa rin tayo, di ba? Di ba? Tao pa rin. Oo, At, pero yun nga, hindi ka natatakot, no? Yung ikaw yung nag-approach pa always, oo. Yun ang naman. maganda. Hindi ka Wala naman dahilan para matakot. Oo. Ganun talaga. So kahit anong issue, kahit anong ano, talagang Ito yung pinili That's kong part trabaho. of your, It's part of the that business. territory, of course. Yun- Pero hindi ko sinasabi na okay lang lahat, di ba? Lalo na ngayon, na more than the press, di ba? Yung social media, yung... Yeah. But parang lahat may say eh, lahat di ba? may say. Di ba yung mga cellphone, kasama natin sa kwarto natin. So, ibig sabihin, pag nag-Instagram tayo, kasama natin yung mga nagko-comment, ganyan, di ba? Kasama natin sa bahay. So, but I came at terms with it na ito talaga. Mas matimbang pa rin po yung blessings. So, doon ko na lang, yun yung perspective ko. Yeah, very well said. Ang galing. Oo, na tanggap mo na part ng pagiging isang artista yon, no? Oo. So, kami from the entertainment press, we really thank you for that. Kasi isa ka sa mabait talaga, di ba? Oo. Pero yun nga, kanina sinasabi, ang dami mong mga ayan, yan. Oh. Ang daming mga investments talaga, di ba? Ako, pag nadadaan ako sa Roses Avenue, nakikita ko yung ano mo, ay, ang bongga. Lagi kita naalala. Tapos, ang sarap na, ang isang artista, ang daming naiipon. Siyempre, ikaw, ang tagal pa ng karera mo, di ba? Pero, saan ka natuto nung gano'n na, first and foremost, kailangan mag-ipon. Ikaw ba iniisip mo rin kasi from the very start na hindi to forever, di ba? Hindi nga eh. Pero ang daming po nagsasabi sa akin, lalo nung bata pa kami, nung 3,000 pa yung sweldo namin, after PBB, dami nagsasabi, oy, mag-ipon ka kasi di mo alam anong pwede mangyari, hindi to pang matagalan. Ang binigay, naalala ko nga eh, paglabas ko ng PBB, yung binigay sa akin parang 6 months, 8 months, wala na ako, gano'n. Pero, syempre, bata ako noon. Hindi ko pa iniisip yung gano'n, yung kakanta na ako sa isang probinsya. Di ba, parang may pera na kami. Hindi ako sanay sa gano'n. Hindi naman kami sobrang hirap, pero hindi naman kami mayaman. Hindi naman po tamad yung tatay ko, yung nanay ko. Pero hindi kami yung mayaman, di ba? Talagang, kailangan paghirapan lahat ng gusto mo. So, gano'n. Sabi ko kanina, sa pandemic, ang dami ko natutunan. At sa dami kong pinagdaanan, ang dami kong pinagdaanan sa harap at sa likod ng camera na parang, alam mo, it can be, pwede mawala talaga lahat to. Lahat ng pinaghirapan ko, I also want to prove to myself na pag nawala lahat to, kaya ko pa rin mabuhay, di ba? Not saying na ayaw ka na mag-artista. Hindi, I'm just saying na lahat tayo ganun eh. Lahat tayo kailangan may ganun na kailangan laging may challenge sa buhay natin. Kailangan laging may napapatunayan tayo. Yan. Siyempre, congratulations and good luck sa mga iba pang gagawin mo sa kapamilya. Yan. Thank you. Maraming salamat, Tito June. Ang Taray Talk Show. Ayan. Susunod, meron naman tayo makakasama from Philippine Star, Nathalie Tomada. Hello po, magandang Hello, gabi po. Hi, Miss Hi. Natalie. Hello, hi Gerald. Congratulations on Salamat, your salamat. renewal of contract. Siguro kasi nag-mention tayo ng, I think this is the best time and occasion to ask you kasi 17 years in the industry. Maybe can you give some tips paano mag-last this long? Ano sa tingin mo yung naging secret sauce mo at umabot ka ng 17 years? Sa totoo lang, maging mabait ka lang talaga. Maging mabait ka lang sa tao kasi kumaga lalo na kami, lalo na ako, nung simula ako, nung paglabas ko ng PBB, wala akong kaalam-alam sa industriya to. Hindi ako marunong umarte, hindi ko alam kung anong ginagawa ko, hindi ko rin alam kung ito ba talaga gusto ko. Pero at the end of the day, kumaga pag nasa taping kami, cameraman, yung PA, audio man, lahat kayo pagod eh. Hindi naman yung artista lang, lahat naman kayo yung director, gano'n. So, parang nasisang barko kayo, nasisang boat kayo. So, dapat lagi ka may malasakit para sa iba, may respeto,
at laging kang mabait. Hindi ko sinasabi na ano tawag ng maging pushover ka o okay lang lahat ng ba. Pero yung respeto, yung maayos kang trabaho. More than kapag sinabi sa akin "Uy, ang galing mo doon, ang galing mo artista, ang galing mo." Mas fulfilling sa akin yung mabait ka, maayos kang kasama. Yun yung mas fulfilling. So I think yun din yung isa sa mga dahilan ko ba't andito pa rin po ako. Kasi parang you're one of those stars talaga were discovered na ay, walang connections, di ba? When you started in the industry. Talagang hard work yung going you made this far. So gusto ko lang kasi since we've mentioned mga beginnings, origins, gusto ko malaman kung may favorite memory ka ba from when you were starting out and trying to break into the business. Kung lang, just to remind yourself na, okay, ang layo na pala naabot ko. Naalala ko. Well, naalala ko nung after paglabas namin ng bahay ni Kuya. Meron kaming ginawa ni Kim Chu na Love Spell. Hindi ko alam kung naabutan niyo yun. Love Spell. So parang kami yung unang episode doon. And then pinapasok kami sa isang teleserye noon. Luis Manzano at si Tony, and then andun si Sandara Park yata, Crazy, something, yeah. So pinasok kami ni Kim doon. Nasa set na kami noon. And then, I don't know, pwede ko ba ikwento? Nasa set, basta, so, pinalabas na po so Monday yung taping, Sunday, pinalabas po yung unang episode ng Love Spell. Mataas po yung ratings. So, on the set, magti-take na kami, biglang tumawag, pinauwi kami. Yun pala, parang gagawin na kaming bida sa sarili namin teleserye. So, okay naman yun, di ba? Pero syempre, imagine nyo po, 17 years old, galing na pa ako Jensen. Nag-stay kami ng saglit sa loob ng PBB. Paglabas, ginawa na kaming bida sa isang So, hindi ko alam ano nangyayari, pero sige lang, go with the flow lang. So, ang taping namin nun, yun yung sana maulit muli yung first teleserye namin ni Kim. So, MWF yun, Monday, Wednesday, Friday. And then, biglang may pumasok ng movie, First Day High. Yung parang, yung sumasayaw, Rexona, sumasayaw kami, kung naalala niyo ba yun. First Day High. So, TTHS naman yun, sa Tuesday, Thursday, Saturday. And then, nung time na yun, kailangan namin mag-ASAP. So, every Sunday nasa ASAP kami. Aalis kami ng Sabado sa Tagaytay kasi doon po yung location namin. Medyo mahaba ba? Sorry, mabilisan to. Nasa Tagaytay yung location namin. Pupunta kami dito sa ABS para mag-rehearse, tapos babalik kami taping. And then Sunday, ASAP. So, naalala ko siguro mga pang-inang buwan na doon sa dressing room namin dito sa isang building. Pumunta ako sa likod kasi may parang taguan doon. Umiyak ako. Yung nag-breakdown ako na hindi, parang kasi frustration na hindi ko alam yung ginagawa ko sa trabaho, ang banu-banu ko, tapos so pagod, tapos minsan may mga commercial shoots in between, so nag-breakdown ako. Tapos, tinanong ko lang sarili ko, bakit ka nandito? Bakit ka pa una pumasok sa PBB? Honestly, kasi kaya ako pumasok sa PBB kasi gusto ko talaga tulungan yung nanay ko, gusto makabili ng bahay para sa nanay ko. Yun yung tumatak sa akin. So kahit anong pagod ko noon, kahit anong pinagdadaanan namin, kahit hindi ko na uwi lang kami bahay para maligo lang, fight, laban lang. So hard work talaga. Tama po yung sinabi, hard work. Sana may sense yung sinabi ko, pero just hard work and perseverance. Tuloy lang. Okay. Thank you so much, Gerald. I'm good. Thank you. Thank you po, Miss Natalie. Next from Bandera, Sir Irvin Santiago. Tesal? Hi, Je. Tanong ko lang kasi with all your charity works tapos yung public service mo active ka din. Naisipan mo ba na tumakbo rin sa politics or may nag-alok na ba sa to run? Meron mga nag-alok or napag-usapan lang, pero parang sa inuman lang, mga ganyan. Okay. But, okay naman po ako eh. Kumbaga, through Star Magic, through yung mga charities ko, as a celebrity, kumbaga marami na rin po tayong nagagawa and I get to work with the Philippine Coast Guard and yung ibang, ibang departments ng government. So, okay naman po ako. And,
parang ibang ano naman yan. Parang yung paglabas ko ng PBB, parang pag ginawa ko yan, kailangan ko talaga pag-aralan talaga yan. Hindi ako papasok sa isang bagay. Di ba? Kasi but that's where the power is. And not power na meaning power trip or that's where you can really help talaga. Kasi you get to make the decisions, ganyan. Syempre, depende sa position mo. Pero, yeah, but okay naman po ako dito. I'm happy doing this. Okay. Tapos marami pa ring fans ang Kimerald na nag-expect na... Ayun, kasi marami pa ring fans, 'di ba, na nag-expect na something new from your love team. May possibility ba na magtambal ulit Si kayo? Ate Portia pumunta rin. No, alam mo, yung bagong show nila ngayon, yung kasama sila din lang, di ba? Yes. Nakakatuwa kasi ang narinig ko na parang ibang Kim yung nakikita nila, ibang Yes. JM, pero I'm happy for her because talagang yun yung perfect word of hard worker talaga yun. Hard worker yun. And sobrang naka-inspire yan. Di ba? Pag ganun-ganun lang siya, showtime, and di ba? But grabe yun, fighter yun, palaban yun. And she works really hard. So, yung success na meron siya ngayon with this show, she deserves it. Pero hindi ko masasagot yung, hindi ko alam eh. Kailangan natin sila makausap. Thank you, Jess. Salamat. Maraming salamat, Sir Irvin Santiago from Bandera. Last question for Gerald Anderson from Bulgar. Miss Janice Navida. Hi, Jem here. Ay, wait. Ayun. First, congratulations, Je. Sabi mo nga, 17 years ka na pala sa ABS-CBN. And lahat halos ng mga roles, projects na gawa mo na. So, tapos sabi mo kanina, marami ka pa rin gusto. Ano ba yung mga gusto mong gawin? Kasi the fact na nag-sign ka ng another contract, parang marami pa rin naka-line up sa'yo. So parang ang feeling namin, wala pa rin sa goal mo ang settling down. So ano ba yung mga kailangan mo pa munang gawin bago ka mag-decide to fully settle down? Ano muna? Yun kakasign ko na ng kontrata, so may commitment pa tayo, di ba? Ako rin, may mga ibang negosyo din outside of itong industry natin, showbiz, di ba? So ang daming commitments. Ayaw ko maging unfair, di ba? Alam ko na nandito yung andito yung commitment, yung dedication ko, yung pagtuunan ng pansin, andito lahat sa ngayon. But syempre, kaya ko rin ginagawa to is for the future, for our future. So, darating naman tayo dyan. Ano pang gustong gawin? Alam mo, hindi siya sa gusto ko lang talaga magkaroon ng show na may mensahe talaga. Yung A Soldier's Heart, Budoy, even yung A Family Affair, away ng magkakapatid yan, but yung mensahe ng show is dapat nangingibabaw yung pagmamahal sa pamilya, ganyan. Basta may mensahe. Kasi nakikita ko yung epekto. Basta maganda yung proyekto na ginagawa natin, nakikita ko yung epekto sa tao yan eh. Kasi syempre, makita nila, sinasabi nila, ang ganda ng show, na-inspire kami. So, gano'n. In fairness, lahat naman ng ginawa mo tumatak sa'yo, di ba? Ato, segue na lang, Gerald. Hingin ko lang yung reaction mo. Last na lang. Kasi maraming natuwa nang finally nag-reconcile kayo ni Maha at nagbatian kayo sa isang event. Oo. So, if ever ba na yung isang ex mo ang makasalubong mo, ikaw rin na mag-i-initiate na bumate? At feeling ko, dahil contract signing ito, mag-picture taking na tayo. Ayan. Pero gusto ko Sila na ipasok mo yan, ha? Picture! Okay, Solo thank muna. Dito mo solo. Ayan, sa mga kapamilya nating nanonood sa atin sa Star Magic official YouTube channel, huwag kalimutan na gamitin ang hashtag SolidKapamilya2023 and hashtag SolidKapamilya Gerald Anderson. Maraming salamat po sa lahat ng mga press na nakasama natin ngayong Grand MediaCon. Abangan ng iba pang mga favorite Kapamilya stars dahil meron kaming mga ida-drop na video sa Star Magic official YouTube channel. Ako po si Jaiho kasama si Ai de la Cruz. Bye!